Magandang gabi, Sir Joko, at sa mga taga-subaybay mo. Tawagin mo na lang akong Elise at sisimulan ko ang kwentong karanasan ko nung araw na pumanaw ang tito ko dahil sa atake sa puso. 9 na taon na ang nakakalipas. Ibinurol namin ito sa chapel sa lugar namin sa Nueva Ecija. Hindi na kami nagtataka na mangyayari yun sa tito namin dahil lahat ata ng bisyo ay nasa kanya na. Simula sa alak, sigarilyo, sugal, pambababae at madami pa. Pero isa ang nagustuhan namin na ugali ng tito namin dahil napakabait nito sa pamilya niya, lalong-lalo na sa mga pamangkin niya. Sir Joko, nung araw na yun ay nakapagpaalam na din ako sa aking mga guro na hindi ako makakapasok dahil nga namatayan kami. Kung kaya hindi ko na inalala ang bagay na yun. Ang tanging aalalahanin ko na lang nun ay wala akong dalang pamalit na damit. Kung kaya sa ayaw at sa gusto ko ay kinakailangan kong umuwi ng bahay namin para kumuha ng malinis na damit na aking pamalit. Umuwi nga ako at nagpaalam ako kay mama. Sabay sabi niya sa akin na, "Nak, pag uwi mo ng bahay, dumaan ka na din ng convenient store ha. Bumili ka ng mga disposable na kutsara at plato, pati tissue na din, ubos na kasi." Opo, Nay, alis na po ako. Habang binabaybay ko ang palabas ng chapel kung saan nakaburol ang tito ko, ay tila ba may sumusunod habang naglalakad ako. Napatigil ako at bigla ko itong nilingon. Subalit wala namang tao, Sir Joko. Kung kaya dumiretso na lamang ako palabas at naghanap ng sasakyang tricycle. Wala sa isip ko ang takot dahil ang tanging nasa isip ko lang ay yung bili ni Mama na dumaan ako sa convenience store. Fast forward, Sir Joko, pagdating ko ng bahay ay agad akong nagtanggal ng sapatos. Nilapag ko ang cellphone sa upuan at pumasok ako sa CR para maligo. Pagpasok ko sa CR ay tila ba may malamig na hangin na lumabas at tumagos lamang ito sa aking katawan. At dahil ligong-ligong na nga ako nung oras na yon, ay isinuwalang bahala ko na lamang ito. At habang nag-shower ako, ay rinig ko na may ingay sa sala. Tila ba may naglilinis at inaayos ang mga upuan. Sabay sarado ng pinto na nagbigay kilabot sa aking katawan. Dahil walang ibang tao sa bahay na yon kundi ako, Sir Joko. Pinatay ko ang shower at pinakiramdaman ko ang susunod na mangyayari. Subalit wala nang sumunod na ingay. Natapos na nga ako sa pagligo at lumabas na ako ng CR. Umupo ako saglit sa sopa para tingnan ang aking cellphone. At nakita ko nga na may chat si Mama. Nadalhan ko rin daw siya ng ekstrang damit. Dali-dali ko itong sinunod, iniwan ko ang cellphone ko na nakacharge at pumunta na sa cabinet ni Mama para kumuha ng ekstrang damit. Pagbukas ko ng cabinet, ay kitang-kita sa gilid ng mga mata ko na merong nakatayong anino malapit sa cabinet. Kahit kinakabahan, ay nilingon ko ito.
Subalit wala naman, Sir Joko. Tiningnan ko ang oras at nakita kong mag-aalas 12:30 na ng hating gabi. Pagkakuha ko ng ekstrang damit ni Mama, ay agad kong pinuntahan ang cellphone ko para kunin ito at dumiretso na sa convenience store. At pagyuko ko nga para tanggalin ang charger, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga paa ng isang lalaki na nakaharap sa akin. Natulala ako at tila hindi ako makagalaw ng mga oras na yun. Dahan-dahan akong tumingala para tingnan, subalit laking gulat ko na lamang dahil wala namang tao sa aking harapan. Kung kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at pagkalabas ko ay nakita ko ang isang lalaking nakatayo at nakatingin ito mula sa bintana ng bahay namin. Fast forward at nakarating na nga ako sa chapel kung saan nakaburol ang tito ko, ay agad ko itong kwento kay Mama. Sinabi ko na meron akong nakitang mga paa at may nakatayong lalaki sa loob ng bahay namin nang nasa labas na ako. Buong akala ko ay kikilabutan si Mama. Subalit ngumiti lamang ito sa akin pagkarinig ng buong kwento ko. Sabay sabing, Nung umalis ka, nak, ay binulungan ko ang tito mo. Napakibantayan ka sa bahay at ligtas na makabalik dito. Kwento, karanasan. May mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino man. Magandang gabi sa bumubuo ng kwentong karanasan at sa inyo na rin po, Sir Joko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Angie. Nangyari po ang aking kwentong karanasan 4 na taon na ang nakalipas. Malapit na ang Holy Week noon, Sir Joko. At dahil kasama namin sa bahay ang lolo at lola namin, ay sobrang dami ng pamahiin na sinasabi sa aming magkapatid na minsan ay hindi na namin sinusunod. Katulad na lamang na pagsasapit na ang Semana Santa, ay wag na raw kami magpapatugtog o mag-iingay sa bahay. Mahigpit na bili ng lolo at lola ko sa mama ko na wag kaming payagan lumakwatsa kapag sasapit na ang Lunes Santo. Manatili na lamang daw kami sa loob ng bahay namin at magtika. Pero ang hindi nila alam ay may plano kaming magkapatid kasama ang isa pa naming kaibigan na si Mitch. Matanda lang ako ng halos 2 taon kay Tonet, kung kaya hindi niya na ako tinatawag na ate. Napagkasunduan naming 3 na umakyat ng bundok kung saan merong dating libingan daw doon nung unang panahon. At may mga kwento na marami daw na kaluluwang ligaw na minsan ay nakukuhanan sa kamera. At minsan ay sumasama pa ito sa bahay ng mga nag-hiking.
At dahil mapupusok at matigas ang ulo namin, ay napagdesisyonan namin na akyatin nga ang bundok na yon. Madaling araw ng Biyernes Santo noon nang umalis kami ng bahay. Sobrang maingat kami sa paglabas ng bahay dahil baka magising si Lolo at si Lola o kung hindi naman si Mama at si Papa. At kung mangyari yon, ay malamang hindi na kami matutuloy sa planong pag-akyat sa bundok na yon. Sobrang excited kaming tatlo sa pag-akyat sa bundok na yon, Sir Joko, dahil gusto naming videohan at mag-picture doon at i-post sa aming mga Facebook. Si Tonet ay napakaingay at napakakalog na babae. Kung kaya habang umaakyat kami noon, ay puro patawa lamang ang ginagawa nito habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Panay din ang video nito sa kanyang paligid. Tanghali na noon nang makarating kami sa tuktok ng bundok. At ganun pa din. Panay ang video ni Tonet at napakalakas ng bunganga nito, Sir Joko. Ang ganda, grabe! O ngiti kayo guys, oh! Woo! Tonet, ang ingay mo. Baka makaistorbo tayo ng mga tao dito. Anong tao? Wala namang tao dito sa tuktok ng bundok maliban sa atin. Tonet, meron. Hindi lang natin sila nakikita. Sige nga, kung may mga kaluluwang ligaw dito, lumabas nga kayo. Sama nga kayo dito sa video ko. Ipopost ko sa FB. Ano, ha? O nga naman, Angie. Wala naman silang magagawa dahil mga kaluluwa na lang naman sila. True! Hay nako, bahala nga kayo dyan. Ayaw nyo namang makinig sa akin. Tuloy pa rin ang pagsisigaw at pangungutya ni Tonet. Dapit hapon na nang maisipan namin na bumaba na ng bundok at habang pababa kami, Sir Joko, ay may nakita akong isang matandang babae na nakatayo sa isang malaking bato sa gilid ng bangin. Nakatingin ito sa aming tatlo. Tinuro ko ito kina Tonet at Mitch pero pinagtawanan lamang ako ng dalawa dahil wala namang tao at nananakot pa daw ako. Pagka-uwi namin ng bahay ay automatic yung sermon ni Mama sa amin. Kung bakit daw hindi kami nagpapaalam at nagawa pa naming umalis ng madaling araw ng Biyernes Santo. Dahil alam naman namin na mali ang nagawa namin, ay hindi na lamang kami umimik, Sir Joko. At maya-maya ay pumasok na kami sa kwarto namin dahil sa pagod at maaga kaming natulog, Sir Joko. Kinabukasan paggising ko ay agad akong bumaba sa kusina dahil gutom na ako that time. Naabutan ko ang lolo ko na naghahain na ng almusal at sabay sabi nito sa akin, "Tawagin mo na yung kapatid mo. Sabay-sabay na tayong mag-almusal." Sige po, Lo. Sa hagdan pa lang ako ay tinatawag ko ng pangalan ni Tonet. Tonet! Tonet! Gising na! Almusal na daw, sabi ni Lolo. Ngunit walang tugon ang aking kapatid. Kung kaya agad ko itong nilapitan habang nakakumot pa ito. Tonet, ano ba? Gumising ka na! Tonet! 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 Paghawa ko kay Tonet ay napakalamig na at matigas na ang katawan nito. Ma! Pa! Lo! Si Tonet! Agad na tumakbo sina Papa sa taas ng kwarto at nakita ang kalagayan ni Tonet.
Namatay ito na hawak-hawak ang kanyang leeg na para bang nakipagbuno siya, Sir Joko. Naiburol na ang aking kapatid at sa unang araw ng kanyang burol ay may nakipaglamay na isang matandang lalaki. Sumilip ito sa kabaong ng aking kapatid at maya-maya ay sinabi nitong, Bakit nyo pinaglalamayan na isang kahoy? napatingin si Mama at sobrang nagtaka ito sa sinabi ng matanda. Pinurol nyo pa. Hindi naman yan yung anak nyo. Sabay namang alis ng matanda. Nagkatingin na lang kami ni Mama at naluwa kaming pareho dahil sa sinabi ng matandang yon. Sabay na isip ko na tingnan ang video ni Tonet sa cellphone niya nung nasa itaas kami ng bundok na yon. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang makita ko ang video ni Tonet. Ang ganda, grabe! Oh, hindi kayo guys, oh! Woo! Tonet, ang ingay mo. Baka makaistorbo tayo ng mga tao dito. Anong tao? Wala namang tao dito sa tuktok ng bundok maliban sa atin. Sige nga, kung may mga kalulungang ligaw dito, lumabas nga kayo. Sama nga kayo dito sa video ko. Post ko sa FB. Ano, ha? Sa maniwala kayo o hindi, Sir Joko, ay napakaraming kaluluwa ang nakapalibot at nakatingin kay Tonet habang nagsisisigaw siya at kinukutsa niya ang mga ito. Kita ng mga mata ko ang puting mga usok na hugis tao at itim na usok naman ang nakapalibot sa katawan ni Tonet. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa aming lahat ang pagkamatay ng aking kapatid. Kwento, karanasan,